Si Marjorie Barreto ay pang-anim sa 7 anak ni Estrella Inday Barreto at yumaong Miguel Alvar Barreto. Bilang ina, si Inday ay kilala sa pagiging matapang, tangka at madisiplina. Isa sa pinaka-pinag-uusapan ngayon ay ang tila nagkalamat na relasyon ng mag-inang Marjorie at Inday Barreto. The Philippine Showbiz List presents Mother and Daughter Relationship of Marjorie and Inday Barreto. Mami Inday, a tough, loving mother. Noong bata pa si Marjorie, itinuturing niya si Inday bilang gabay at ina na mapagmahal at responsable. Bagamat mahigpit, malinaw na layunin ni Inday na gabayan at protektahan ang kanyang mga anak sa kanilang pag-unlad sa buhay at karera. Ngunit ang katangiang ito ni Inday ang tila pinagmula ng hindi matapos-tapos na hidwaan sa kanyang pamilya, na dahilan sa pagkikwestiyon kung anong klase siyang ina. Marjorie and Mami Inday's rumored conflict. Matatanda ang nagkasamaan ng loob si Marjorie sa mga kapatid na sina Claudine at Gretchen. Damay pa si Inday noong lamay ng padre de pamilya ng mga Barreto na nauwi sa pagkasakitan ng magkakapatid. Kasabay nga nito ang pagkalat ng isang video noong November 2, 2019 kung saan maririnig si Marjorie na nagsasabing gusto niyang sapakin ang isang tinatawag niyang Inday. Makikita sa video clip sina Marjorie ang mga anak niya sina Claudia, Leon at Danny at pati na rin si Savi Panilio, asawa ni Danny. Bagamat hindi klaro kung kailan mismo nakunan ang video, malinaw nakuha ito sa isang hallway ng St. Luke's Medical Center, Global City sa Taguig, kung saan isinugod ang patriarch ng Barreto family bago ito tuluyang binawian ng buhay noong October 15, 2019. Sa video, si Marjorie ay makikitang nagsasalita tungkol sa isang kaswal, ngunit emosyonal na tono at sinabi niya na si Inday ay super drama to death. Nang tanungin siya ng isa sa kanyang mga kasama kung ano ang nangyayari, sumagot siya na baka masapak niya si Inday at nagdagdag pa ng sapakin ko na tong isa. Bilang tugon, naglabas si Inday ng pahayag sa Instagram story ng pribadong account na @Barreto Estrella. Nagsasabing siya ang tinutukoy ni Marjorie at ipinahayag ang kanyang pagkagulat at sakit bilang isang ina. Dagdag pa niya, ang video ay nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan at humiling siya na huwag hilahin ang kanyang pangalan sa mga isyong ipinakita ni Marjorie. Samantala, napaulat din na bigla na lamang daw dumating si Marjorie sa kondo ni Inday kasama ang kanyang mga anak na sinasabing bahagi ng damage control dahil sa kumalat na video. Sa Instagram story, iginiit ni Inday na hindi niya alam na ginagamit siya para sa damage control at hinimok si Marjorie na magsabi ng totoo. Ipinost naman ni Claudine ang screenshot ng story ng kanilang ina at sinabing nagsalita na ang mami, kasabay ng mensahe na the truth will always prevail. Marjorie affirmed she and Mami Inday were on good terms. Kaugnay ng viral video sa isang panayam, mariing nilinaw ni Marjorie na hindi ang kanyang ina ang tinutukoy niya, kundi ibang tao, ngunit pinili niyang wag na itong pangalanan. Binanggit niya tinatawag nila ang kanyang nooy 82 years old na ina, na nilalarawan niya bilang isang matatag at malakas na babae na hindi matitinag ng kahit sino sa pamilya. Dagdag pa ni Marjorie, maganda ang relasyon nila ng kanyang ina at sila na sa good terms. Samantala sa issue ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya Barreto, si Gretchen ang unang nagbigay ng pahayag na hindi maayos ang relasyon ni Marjorie sa kanilang ina at sinabing ito raw ang naging dahilan ng heart attack ng kanilang ama. Lumabas ang tensyon sa social media nang may isang netizen ang mapansin na wala si Inday sa 82nd birthday ng ama noong September 2019. Sa obserbasyon ng netizen, tinanong kung bakit hindi kasama si Inday sa post ni Marjorie. Sa komento ni Gretchen, idiniin niya na hindi iniimbitahan ni Marjorie ang kanilang ina sa selebrasyon at ito umano ang nakaapekto sa kalusugan ng kanilang ama. Mariing itinanggi ni Marjorie ang pahayag ni Gretchen sa isang panayam. Nilinaw niya na hindi heart attack ang sanhi ng pagkamatay ng ama kundi acute respiratory failure. Dagdag pa niya, maayos ang relasyon niya sa ina at palagi itong iniimbitahan sa mga pagtitipon. Ipinaliwanag niya na ang hindi pagdalo ni Inday sa kaarawan ng ama ay dahil sa kalagayan ng kalusugan nito at normal lang ito para sa isang 82 years old. Makikita rin ang magandang samahan sa pagitan nila ilang araw bago pumutok ang issue sa pamamagitan ng Instagram post si Marjorie noong October 27, 2019 kung saan kasama niya ang kanyang ina, mga anak at ibang kaanak. Marjorie honored Mami Inday love beyond conflict. Sa kabila ng pag-iintriga sa relasyon nila mag-ina, patuloy na pinapakita ni Marjorie ang pagiging isang mapagmahal na anak. Sa katunayan sa kanyang social media account, hindi nakakalimutang bigyang pugay ang ina. Sa kanyang Instagram post noong January 12, 2020, ipinahayag ni Marjorie ang kanyang pagmamahal at paghanga kay Inday sa kaarawan nito. Binati niya ang ina at binanggit sa edad na 83 na nanatili pa rin itong natural na maganda. Inilarawan niya ang kanyang ina bilang matatag, matapang, isang mandirigma at isang survivor.
Ayon kay Marjorie, marami silang pagkakaiba ni Inday, ngunit marami sa kanyang hilig at talento tulad ng pagdidekorasyon ng bahay, kasiyahan sa Pasko, galing sa pag-host ng party, at pagmamahal sa pagluluto at mga recipe ay nakuha niya mula sa kanyang ina. Ipinahayag din ni Marjorie ang kanyang panalangin na pagkalooban ng Diyos na mas maraming taon ang kanyang ina at panatilihing malusog. Bagamat iba na ang buhay nang wala ang kanilang ama, naniniwala si Marjorie na may dahilan kung bakit pinili ng Diyos na manatili si Inday sa kanilang piling at ipinagdiwang niya ito araw-araw. Masasabing nanumbalik na nga ang magandang samahan ng mag-ina. Bilang pagdiriwang sa 87th birthday ni Inday noong nakaraang taon, nagbahagi si Marjorie ng ilang larawan niya kasama ang ina at mga kapatid na sina Mito at Mitch Barreto. Mayroong cake na may nakasulat na Happy Birthday Mommy, Love Your Children. Sa caption ng kanyang post, muli ipinakita ni Marjorie ang kanyang pagmamahal at paghanga sa ina. Binanggit niya na kahanga-hanga ang itsura ni Mami Inday sa kabila ng edad na mukhang bata at maganda pa rin ng natural. Inday revealed her relationship with Marjorie don't get along fine. Sa second part interview ni OG Diaz kay Inday, na upload sa YouTube noong nakaraang linggo, nagsalita ang Barreto matriarch tungkol sa hindi pagkakasundo ng mga anak niyang sina Gretchen, Marjorie at Claudine. Ayon kay Inday, mahirap ipaliwanag ang dahilan ng pag-aaway ng kanyang mga anak, ngunit iginiit niyang walang issue sa pagitan ng tatlong anak na pawang pumasok sa showbiz. Ayon sa kanya, may ilang tao nagsasabing maaaring dahilan nito ay inggit o kompetisyon dahil may ilan sa mga anak na mas malakas ang personalidad kaysa sa iba. Inilarawan ni Inday si Marjorie bilang isang batang napakadeterminado o strong-willed na kung minsan ay lampas pa sa normal na antas. Ipinahayag niya na kahit siya bilang ina ay nahihirapan sa ganitong ugali at inaming hindi sila lagi nagkakasundo. Ipinaliwanag din niya na hindi tulad ng ibang anak, ang kanyang pagmamahal kay Marjorie ay tapat at walang kondisyon. Pakiramdam niya sa ilang pagkakataon para may rejection mula sa anak at tila may hinahanap si Marjorie na hindi niya alam kung ano. Dagdag pa ni Inday, bagamat may tensyon sa relasyon nila, hindi ito nakakasira sa kanyang pagmamahal sa anak. Ayon sa kanya, handa siyang ibigay ang lahat na kanyang makakaya para kay Marjorie kung alam lamang niya kung ano ang hinahanap nito. At naniniwala siyang mahalaga pa rin ang pamilya sa kabila ng hindi pagkakaunawaan. Inilarawan din ni Inday ang relasyon nila ni Marjorie na hot and cold. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon na malapit at mabait si Marjorie sa kanya, ngunit bigla namang lumalayo o nagiging malamig. Idinagdag niya na hindi siya lagi iniimbitahan ni Marjorie sa mga party at okasyon nito. Bagamat sinabing hindi siya nagtatampo, inamin ni Inday na nagagalit siya sa ganitong pagtrato at napatanong kung ikinahihiya ba siya bilang ina. Ipinaliwanag din niya na minsan nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa burol ng kanyang asawa. Ayon kay Inday, may mga kaibigan si Marjorie, kabilang ang malalapit sa anak na si Julia Barreto, na umupo at ipag-usap sa kanya ng matagal. Ngunit tila may pangamba si Marjorie na baka inaagawan niya ang atensyon. Dagdag pa ni Inday, sa kabila ng sitwasyon, ipinapakita ng mga kaibigan ni Marjorie na wala silang problema at masaya sila makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, ramdam pa rin ni Inday ang kakaibang trato mula sa anak. Ipinahayag pa ni Inday na may ilang pagkakataon na nagalit si Marjorie sa kanya. Isa sa mga pangyayaring ito ay nang bigyan ni Gretchen ng bagong sasakyan si Inday at isa pa ay nang tila tumanggi si Marjorie na kainin ang pagkain mula sa isang brand na konektado kay Claudine. Ayon kay Inday, ang mga aksyon na ito ay maaaring senyales ng selos o inggit. Dagdag pa niya, hindi rin niya ikinatuwa ang paraan ng pagtrato ni Marjorie sa dating asawa nito na si Dennis Padilla. Inihambing niya ang sitwasyon ni Marjorie at Dennis sa relasyon ni Claudine at Raymond Santiago at binanggit sa tingin niya ang bunsong Barreto na si Claudine ang mas pinalad sa ganitong usapin. Sa kabila ng mga ito, nilinaw ni Inday na hindi siya pumapabor sa alinman sa kanyang mga anak. Ayon sa kanya, madalas sabihing may inggit o tunggalian sa pagitan ng kanyang mga anak at sumasang-ayon siya sa pananaw na ito. Idinagdag niya na ayaw niya mapagsama ang kanyang mga anak sa isang sitwasyon na sa palagay niya ay hindi sila mabuting impluensya sa isa't isa. Gayunpaman, malinaw na sinabi ni Inday na mahal niya si Marjorie, subalit hindi niya ipipilit ang kanyang pagmamahal o hihingiin ito mula sa anak. Marjorie laments Mami Inday's statement against her. Ilang araw matapos na ilabas ang panayam ni Inday kay OG Diaz, naglabas ng pahayag si Marjorie sa kanyang Instagram nitong October 29 upang itama ang mga sinabi ng kanyang ina. Tinukoy niya ang mga pahayag bilang false, unfair, and destructive. Kinontra ni Marjorie ang mga pahayag ng ina at inamin niyang nasaktan siya sa mga ito. Ikinagulat daw niyang hindi pala sila on good terms ng ina, samantalang magkasama raw sila araw-araw mula ng mga ospital ang kapatid niyang si Mito hanggang sa pumanaw ito.
Idinagdag niya na nag-uusap, nagyayakap at nagbibigay aliw sila sa isa't isa sa mga panahong yun, kaya labis siyang nabigla sa umano'y hidwaan. Hindi raw maintindihan ni Marjorie kung bakit kailangang idamay ang kanilang non-showbiz family members sa panibagong iskandalo habang nagluluksa pa silang lahat sa biglaang pagpanaw ng kanyang kapatid. Suspecha pa ni Marjorie, tila siya na naman ang ginawang damage control upang pabanguhin ang pangalan ng youngest child. Hindi man direktang binanggit ni Marjorie ang pangalan na sinasabi niyang youngest child, malinaw na ang pinagtutungkulan niya ay ang bunsong kapatid na si Claudine Barreto. Sinagot din ni Marjorie ang pahayag ni Inday na hindi niya ito iniimbita kapag nagpa-party siya. Ayon sa kanya, ang ina mismo ang humiling na huwag niyang ibahagi ang mga larawan mula sa kanilang mga pagtitipon upang hindi mainis sina Gretchen at Claudine. Ibinunyag din ni Marjorie na ang kanyang inaraw mismo ang nagmamakaawa sa kanyang huwag magipagsundo sa mga kapatid niyang sina Gretchen at Claudine upang umano'y hindi siya maiiwan sa gitna ng pamilya. Ayon kay Marjorie, hindi siya dapat parusahan o maliitin dahil sa pagiging strong-willed. Kanyang pagtsatsaga at katatagan niya ay resulta ng pagpapalaki sa kanya sa isang pamilya kung saan ang favored child ay itinuturing na palaging tama, biktima at ang iba, tulad niya, ay pinapasan ang negatibong epekto ng sitwasyon at tinitingnan bilang mga villain. Dagdag pa ni Marjorie, nakikita niya rin na kanyang mga anak ay nakararanas ng epekto ng ganitong cycle. Tapos na raw ang kanyang pananahimik dahil ang kanyang pagiging tahimik ay hindi na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Bagkos ay nagdudulot ng matinding sakit. Binanggit rin ni Marjorie sa panayam ng kanyang ina, inilarawan siya nito bilang inggit, distant and cold, ngunit sinabi ring mahal siya nito, isang paglalarawan na labis niyang ikinagulo dahil sa tingin niya, ito ay malayo sa kanyang tunay na pagkatao. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, binigyang diin ni Marjorie na mahal niya ang kanyang ina at natutunan niyang tanggapin ang anumang uri ng pagmamahal na kaya nitong ibigay. Ipinaliwanag niya na naramdaman niyang kailangan niyang linawin ang sitwasyon dahil ay pakita sa publiko ang isang maling larawan ng kanilang relasyon na nagdulot sa kanyang sakit at sama ng loob. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!